Pagkatapos naming ikasal ng asawa ko at umuwi sa probinsya nila, dito ko nalaman na 3 pala kaming asawa. Dahil dito ay, ako si Mila. Sa bawat pagpikit ko, bumabalik pa rin sa alaala ko ang araw na ikinasal kami ni Robert. Ang akala ko noon, iyon ang pinakamasayang kabanata ng aking buhay. Nakasuot ako ng puting damit, puno ng pag-asa at paniniwalang natagpuan ko na ang lalaking magmamahal sa akin ng tapat at tanging sa akin lamang. Sa bawat yakap at pangako niya, naramdaman kong ligtas ako at nasa tamang landas. Ilang buwan lamang ang lumipas matapos ang aming kasal, lalo pang lumawak ang aming ligaya nang malaman kong ako'y nagdadalang tao. May bubuo na pala sa aming pagsasama isang munting buhay na magiging saksi sa aming pagmamahalan. Iyon ang aking inakala. Dahil sa aking kalagayan at dahil na rin sa payo ni Robert, napagkasunduan naming umuwi sa kanyang probinsya. Sabi niya, doon daw ako mas mapapangalagaan, malayo sa ingay at abala ng syudad, at nandoon daw ang kanyang pamilya na handang tumulong sa akin habang hinihintay namin ang paglabas ng aming anak. Buong tiwala akong sumama sa kanya, bit-bit ang lahat ng aking gamit at ang pangarap na bubuo kami ng masayang pamilya. Hindi ko akalain na ang paglalakbay na yon ay patungo pala sa isang katotohanang gugunaw sa lahat ng aking pinaniniwalaan. Pagdating namin sa kanilang bahay, sinalubong kami ng mga tao, masigla at magiliw, parang kilalang kilala nila ako. Ngunit habang tumatagal ang pananatili namin doon, unti-unting naramdaman ko ang kakaibang pakikitungo. Hanggang sa dumating ang sandaling hindi ko malilimutan. Nakita ko ang 2 ibang babae, kasama ang kani-kanilang mga anak, at malinaw sa pakikitungo nila kay Robert at sa pakikitungo ni Robert sa kanila. Kung ano talaga ang aming katayuan, inamin na sa akin ni Robert ang lahat. Doon ko naintindihan ang masakit na katotohanan. Hindi lang pala ako ang asawa ni Robert. 3 kami. Gumuho ang aking mundo. Parang binagsakan ako ng langit at lupa. Ang bawat pangako niyang binitiwan sa harap ng altar ay tila naging mga patalim na tumusok sa aking puso. Ang mas lalong nagpalungkot at nagpagalit sa akin ay ang lahat ng tao sa paligid, ang kanyang mga magulang, kamag-anak, at maging ang 2 babaeng kasalo ko ay tila sanay na sa ganitong ayos. Tinanggap nila ako ng buo, parang isa lamang akong bagong miyembro ng pamilya na matagal na nilang hinihintay. Para sa kanila normal lamang ito, pero para sa akin, hiyan may isang panlilinlang at isang sitwasyong hindi ko matatanggap. Noong mga unang araw, wala akong ibang ninais kundi ang umalis. Gusto kong umuwi sa amin, lumayo, at kalimutan na lamang na nakilala ko si Robert. Pero nang ipahayag ko sa kanya ang aking pasya, lumapit siya sa akin. Hinawakan ang aking kamay, at sa malambing ngunit mariing tinig ay sinabi niya, "Mila, alam kong nabigla ka at nasaktan. Huwag ka munang umalis. Nasa kalagayan ka pa naman. Nagdadalang tao. Mahirap at delikado kung maglalakbay ka ng ganito. Pagkapanganak mo, kapag ligtas na kayo ng bata, kapag malakas ka na at ayaw mo pa rin dito, pinapangako ko, palalayain kita at maaari ka nang umalis kung iyon ang talagang gusto mo." Dahil sa kanyang mga salita, at dahil na rin sa aking kalagayan na walang ibang matatakbuhan at wala namang kakilala sa malayong lugar na iyon, napilitan akong sumunod at manatili. Sinikap kong magtiwala muli kahit kaunti sa kanyang pangako. Dumaan ang mga buwan, dinala ko ang bigat ng aking dinadala at ang bigat ng aking kalooban. Dumating ang araw ng panganganak, isinilang ko ang aming anak, isang malusog na sanggol na nag-iisang liwanag ko sa madilim na sitwasyong ito. Inasahan ko na matapos kong isilang ang bata, matapos kong makabawi ng lakas, ay tutuparin na niya ang kanyang salita. Hinihintay ko ang araw na palalayain na niya ako. Ngunit ang pangakong binitiwan niya ay nanatiling pangako lamang. Nang tanungin ko siya kung kailan ako makakaalis, iba't ibang dahon ang kanyang ibinibigay. Minsan ay sasabihin niyang masyado pang maliit ang bata para maglakbay. Minsan naman ay may mga gawain daw kailangang asikasuhin, o kaya ay mangungusap na nasanay na siya at ang bata sa akin, at bakit ko pa gugustuhin umalis kung tanggap naman nila ako. Sa paglipas ng panahon, unti-unting napagtanto ko ang masakit na katotohanan. Hindi na ako hahayaang umalis pa ni Robert. Ang aking pananatili ay hindi na pansamantala, kundi habang buhay na. Nandito ako ngayon, nakakulong sa isang buhay na hindi ko pinili, kasama ang mga taong nilinlang ako, sa isang ayos na hinding-hindi ko matatanggap. Araw-araw ay dinadala ko ang bigat ng aking karanasan, ang pagkabigo sa pag-ibig, ang pagkawala ng kalayaan, at ang pangarap na naging isang kulungan. Ito ang kwento ko, ang pag-asa na nawala, at ang pangakong hindi natupad.